napapasok lang talaga sa utak ko, no? Kasi hindi naman talaga mahilig magsulat. Pero come to think na nakasulat pala ako ng halos kalahati nitong notebook na to. Correct. Sinabi mo nga yan, hindi ka mahilig magsulat. Hello, TAM, APS, ODC. Welcome. This is going to be the first time we're going to be doing a live with Brother Makel Standyan, guys. Welcome. Kung saan makakapanood. At most likely, this is going to be posted sa timeline ko and timeline ni Bro Mac. At he's going to be sharing some knowledge, some information doon galing sa galing sa seminar no the 26th of August last weekend. And very interesting, no? Excited ako dahil gusto ko ring marinig yung mga i-share ni Bro Mac. Nandito ngayon kami. Singapore and US coming to you live. Hello, Bro Mac. At okay. Galing mo lang pala ng work, Good evening pala dyan, bro. Yeah, good evening. We're expecting we had a big thunderstorm, and we're expecting more tomorrow and the weekend. Kung nabalitaan nyo naman yung nangyari sa Texas, meron kaming mga kaibigan dito, may kaibigan kami dito na may pamilya sila sa Texas. We are trying to put something together para naman makatulong kasi kawawa naman yung kamag-anak niya doon na maliit pa yung bata, bro. Toddler pa lang yung bata, bro. At kung ano lang yung nakuha nilang lumabas ng bahay, yun na lang ang suot nila, bro. At alam mo naman tayo, kahit na mahirap lang tayo, di ba, gagawa natin ng paraan to making phone calls, di ba? Bahala na si Lord at tutulungan naman tayo niya. Anyway, welcome, Gemma. Yes. JC, Simon, welcome, bro. Nice to meet you. Peter, bro, congratulations sa first chatting mo, bro. We are very happy for you, bro. At tuloy-tuloy na yan. Nag-usap kami kanina, bro, ni Peter nung nagka-chatting siya. Okay, yeah, you're welcome. Bro, narinig mo ako? Hindi nawala kata. Yes. Inom ng kape. Na-excite ako sa isi-share mo, bro. Na-excite ako. Mag-Easter naman tayo. Antayin pa natin sila. Hintayin pa natin siguro mga another minute. Hintayin natin para isang bagsakan na lang yung sa share niya. Guys, I would take notes yung mga babanggitin ni Bro Mac kasi I am taking notes, I'm gonna be taking notes para ma-apply ko din, at libre to, guys, libre. Si Bro Mac ang mag-share, gumastos siya para makauwi ng Pilipinas, maka-attend ng seminar, and we are getting this for free. So I would suggest to take notes, para masubukan din natin lahat. Okay, guys? To think na almost a week ako, considering yung nandun ako sa Pinas. Actually, hindi talaga nakapag-promote, bro. Nag-try lang ako mag-post ng mga puro text lang, walang image. Totally plain lang. Puro text. Ang hirap talaga. So, sabi ko, rest muna ako. Sige, hayaan mo muna itong 5-6 days na, almost a week. Hindi mo na pag-promote. And yung nga, kahapon lang, medyo nag-Facebook live lang ako ng konti. Ayun, medyo actually, dalawa yun eh. May paparating pa na isa. So, hindi ko pa sure yung isa. Nice. Congratulations, bro. At, thank you. Nababawi yung 5 days mo. Kaya sabi ko, I think it's about time na i-continue natin yung momentum na kasi especially ngayon, bro, I'm pretty much sure lahat naman aware sa yung mga prices ni ng Unity Network kasi kumikita na yung charging, at the same time you'll be part of those yung amazing prices, mga top 20 natin eh. Correct. Although siguro sa iba may mga ganun na sila, pero put it as a na lang, kumbaga yung as part of your goal or gusto niyo i-achieve kasi bihira out of thousands of members na nandito, then you will be part of those amazing prizes. Ano rin yun, is a proof, achievement nyo din yun, just in case, diba? I look at it as a challenge, bro, diba? Tama. I look at it as a challenge. Kung talagang kahit nasabihin natin kagaya ko, mukhang malabong may makapick up nung prices kung makuha man ako sa top 20,
Pero sa akin, I look at it challenge. Sina-challenge ako ni APS eh. Ayun, si Alpha. Thank you for jumping in, Alpha. Good morning sa'yo din. Good morning, good morning. So, I think start na tayo siguro, no? Pwede bro. I'm ready to take notes. So, mag-intro lang muna tayo saglit, okay? So just in case sa mga bago at saka hindi kami kilala, by the way, I'm Mike Alps Esten dyan ng affiliate marketer itong Unity Network and the Ascending Profit System. So, in this group sa TAM or the Ascenso Method, so we are the creator. Together with me is Brother Benny Molinas. Okay? So, yun. Anyway guys, no, ang dami nagkakamali. No, kala nila nasa States ako. Hindi po. Nasa Singapore ako, si Brother Benny nasa States. Kala nila parote nasa States, bro. Ang dami nagkakamali dyan. Sabi ko, hindi, wala. Hindi kami magkapitbahay ni Brother Benny. Magkapitbahay lang kami dito sa D-Live, sa mga Facebook na ginagawa namin. Itong group na to. So, yun. So, Mike Alps Esting dyan po, isang affiliate marketer, online marketer, and entrepreneur na tulad ng karamihan sa inyo. Okay? So, yun guys, gusto ko lang i-share sa inyo yung for the past, I think 6 days ago, I was in the Philippines, no? Doon, nag-attend ako ng yung live training natin sa Unity Network. And wow, among all those thousands of members, no, pero it was just a limited seats kasi hindi ko alam, no, siguro yung space constraints, yung place. At saka para yun din, hindi tayo congested doon. Alangan naman ilagay mo 1,000 doon, baka maging sardinas tayo doon. And yung learning mo, medyo instead makikinig ka, baka isipin mo, ang init, di ba? So siguro, yun siguro purpose, kaya limited lang yung seats na yon. Actually 200 ata lang ang nakapunta dun eh. And it was being sold out, yung ticket na yon. Kaya nga sabi ko, yesterday nag-Facebook live ako, and yung shinare ko doon is actually part of those training na tinuro doon. And yung shinare ko kahapon doon sa Facebook live ko, is about yung training nga na tinuro ni Coach Paulo. Okay, so yung nga sabi ko, yung value ng training na yon is worth 20,000 pesos or more than that. And which is true, hindi naman ako nagbibiro doon kasi being part of those titanium member or level, you need to pay that amount, 'di ba? So maging free ng ticket mo to attend those yung event na 'yan. So kung makikita niyo po to, ito medyo manipis ang siguro to kung makikita niyo, no? Yan. So ito yung lahat yung content. Let me see kung makikita niyo talaga. Okay? So, yan yung content, no? So, total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, it's a total of 8 topics. So, I mean to say, nasa 6 speakers dito, no? Including si Coach Edward. Kasi si Coach Edward, he talked about 2 topics dito. So, the rest of the topic is individual na yun. Nandito si Coach Paulo, si Mau Magallanes, si Raymond Tobaque, si Resty Chavez, Gico Salud, Jay Gregorio, and yung nga si Coach Paulo. And actually guys, no, yung lahat ng mga training nila doon, ang gagaling nila. Okay, nothing to say, no. Ang gagaling ng mga coaches natin, guys. Kung makikita nyo sila mga medyo bagets yung dating, no, pero grabe, in terms of knowledge about this kind of business, yung internet marketing, online business, mapapawaw kayo. And medyo okay rin yung presentation na nabuhayan ako doon ng sa presentation. Kento lang konti, no. Nabuhayan ako ng yung sa part ng event, yung nag-talk na si Resty Chavez. Si Coach Resty Chavez. Medyo kala ko napakaseryosong tao na yon, si Coach. Napakakuwela pala. Parang sumakit yung tiyan ko sa kanya hanggang honestly. Pero you have fun at the same time. You will gain something sa kanya, no? Napakagaling. Hindi ka maboboring at saka yung learning andun eh. So you're having fun at the same time you're learning, which is ganun yung gusto kong approach, no? So I'm not saying na boring yung iba, no? Pero doon ako na kasi yung time na medyo siguro nagugutom na kami or yung medyo grabe yung excitement na binigay ni Coach Resty Chavez sa amin, no. Joker pa rin tao na yun kasi nakikita ko sa Facebook live niya, napakaseryoso. But anyways, so yung first na speaker na sinasabi ko is si Coach Paulo. Grabe guys, i-share ko lang sa inyo, no, for the past siguro how many months, no, si Coach Paulo wala sa top 5 if I'm not wrong, no, siguro nasa 6 or 7 siguro. And wow, when nag-announce si Coach Edward about those yung mga
yung mga awardees nga, grabe nasa top 3 siya and he earned 1 million plus. Can you just imagine? And yung senior na struggle din ni Coach Paolo, no? Grabe yung struggle niya. Dati daw medyo pinapailan siya. Wala talaga siyang result at saka wala siyang kalam-alam sa about ganitong business. Pero may isa siyang ano doon, ito si-share ko rin, no? Actually sinabi nga to sa'yo bro. May isa siya doon may ginawang kumbaga hindi naman strategy as a way para ma-achieve talaga yung result na gusto niya. Okay? So maybe sa inyo no, hindi kayo talaga mag-agree dito, pero for me, I think I will really agree sa sinabi niya. Okay? So unang-una sabi niya, okay? Kasi dito may share siya dito na 3 patterns and napanood ko yung V-Live niya ni Gemma Herser. Na-share niya dito yung 3 patterns, yung NEAT, yung Pyro, yung Bara. So hindi ko na iulitin yun, no? So, isi-share ko lang dito, sabi ni Coach Paolo, isa-summarize ko lang guys kasi medyo mahaba to kung isa-isahin ko. Sabi niya dito, there's one thing, bakit daw talaga siya nagkaroon ng breakthrough sa business niya. Okay? And yung factor na yun, yung sinasabi niya na unang-una kasi yung naghihinder sa kanya para ma-achieve yung result na gusto niya. Ang sabi niya, dati-dati, hindi ko na-achieve yung mga income goal yung gusto ko. Kasi bakit? May isang bagay ang naghihinder sa akin. Alam niyo guys kung ano? May idea kayo kung alam yung naghihinder kay Coach Paolo? Wala to sa chismis, no? Hindi ako nakipag-chismis. Ito yung exact yung story na shinare niya sa amin. Niya, no? Okay, let it go na. Doon siya nagkaroon ng breakthrough, sabi niya. I'm pretty much sure si Gemma makaka-relate dito kasi andun si Gemma. So, yun ang sabi niya, yun ang ginawa niya una-una is yung ginibay niya, parang wala na, okay na tayo, yung forgiveness. After daw no, kasi wala nang hatred, anger sa sarili niya, doon siya nagkaroon ng breakthrough guys. And I believe no, we can relate to this kind of yung scenario, okay? Katulad ni Coach Paolo. Kasi isipin nyo to guys, no? May ginawa kayo na business, then may kagalit kayo. Then, syempre, pag may kagalit kayo ng isang bagay o isang tao, parang yung focus nyo talaga, hindi kayo makapag-focus, di ba? So, ito yung ginawa ni Coach Paolo, which I totally agree na dapat natin, especially yung mga iba sa atin kasi may kagalit tayo, nainis tayo sa isang tao, nagsiselos. Dapat mawala daw yun, guys. Okay? Dapat mawala din sa sarili natin kasi bakit? Pag wala tayong hinanaing sa isang bagay o sa isang tao, parang we are totally free, di ba? So makapag-focus sa bagay na gusto natin i-focus. Okay? So yun ang pinakamagandang lesson na nakuha ko talaga doon. And meron pa siyang dito 3 goals, no? Let's say if we're doing a business. Okay, ito, pwede niyo sulat to guys. Hindi ko to gawa-gawa. Sinulat ko talaga to kasi ito yung narinig ko. I'm not sure kung si Gemma rin na narinig to. So may 3 goals sabi ni Paolo if you're doing a business. So dapat magkaroon tayo nito. Number 1 is yung personal development. Okay? So yun ang number 1. Yun ang 3 goals. Okay? Number 2, dapat magkaroon tayo ng business strategy. Okay? And yung pangatlo, ito, aminado ako dito. Okay? Yung financial literacy. Okay? Kasi ganito daw guys. Kung kumikita na tayo, let's say, even kumikita na ng 100,000, 200,000, or even million per month, pag wala tayong financial literacy, no, maubos yung pera natin. Agree kayo, di ba? So, yun ang dapat na, no? Di ba? Totally agree. So, yun medyo nagkaroon ng light bulb yung utak ko doon, o yung ulo ko na, uy, parang kulang ako dito. So, di ba may learning doon? So, from that moment, sabi ko, ito, kailangan ko ito i-focus, no? So, hindi naman sabihin na super gastador ako, pero medyo dito ako tagilid eh. So, kulang ako sa literacy about financial kasi hindi naman talaga ako financial analyst or nasa accounting yung course ko. So, medyo dehado ako dito. Okay, so yun guys, 3 goals na dapat natin malaman, especially if you're doing business, no? Regardless anong business ginagawa natin, whether APS or you have your own business, yung offline businesses nyo, these are the 3 main goals na dapat nyong i-achieve or dapat meron tayo. Personal development, okay, yung pansarili natin, i-mold muna natin sarili natin. Yung business strategy, napaka-importante to. Kung wala tayong strategy,
sa negosyo natin. Parang bara-bara. Bara-bara. You're just planning to play. You're just planning to fail. Parang something ganon. And come to think rin, no, sa McDonald's or even those mga Jollibee, those mga known na mga establishment or mga fast food chain, andyan na, matagal na. So, kaya sila tumatagal, guys, because of the system and the strategy na meron sila. And I believe mag-agree rin ako dito. Every one of us, especially entrepreneur, business owners, magkaroon talaga ng strategy. Okay, wardy. Okay, then yung last, guys, yung financial literacy is makakatulong sa atin yun in terms of how to manage our money and time. Okay, kasi importante yan eh. Hindi kasi useless na talaga yung income natin na receive natin regardless gaano kalaki yan. But if you don't know how to manage your money, wala kayong yung financial yung ito nga, wala kayong financial literacy or wala kayong alam ng how to manage your money, mauubos yan, guys. So parang mawawala yung pinaghirapan nyo, di ba? So yun ang yung sa part ni Paulo Zonza. Okay? Meron din dito sinabi niya yung about yung sa why nga, and I believe almost all of us aware dito sa why. Kasi yung why daw talaga that will motivate us to do yung business natin. Okay, so depende. We have a different why. Even ako may different why ako. Maybe yung why niyo is different sa akin. So maybe yung why niyo gusto niyo mag quit sa trabaho niyo. Yung why ko is yung family ko. So depende. Okay? So depende sa why nyo. So nagkaroon siya ng parang simple analogy dun sa sa presentation niya. So yun na lang, guys, hindi ko alam kung nakikita niyo tong drawing ko, ha. Medyo maganda to kasi architect ako. So okay. So pagpasensya niyo to, architect ako guys, pero nagtail ako sa architect, okay? Nakikita niyo ba to? Nakita niyo yan? Yes. Okay. So may isang tao diyan. So bale 2 buildings yan, separate medyo siguro mga ilang meters yung niya, yung agwat niya. So nagkaroon ng scenario si Paulo daw na papayag ka ba na tumawid sa kabilang building na ganun yung height daw ng mga siguro 5 to 10 story yung height nitong building na itong dalawa, and you will cross the other side. Kaya sabi niya, while crossing may mga obstacle do diyan, may mga monster dyan, ano mga dumadating sa daan mo. So, ganun daw talaga sa buhay natin. May mga obstacle or struggles tayo. So, yung iba, inoopera niya, what if, bigyan kita 1,000, tatawid ka? Hindi. 500,000, tatawid ka? Hindi. 1,000,000, tatawid ka? May nagsabing yes, mayroon din hindi. 5 million, ayaw pa rin. So, yung iba, 10 million na inopera nila, ayaw pa rin daw tumawid. Pero yung pinakita nila yung picture ng isang anak nila daw, yung picture ng baby, sabi nila, tatawid daw talaga sila. Kasi bakit? Kasi yun ang why nila. And yun nga, nakaka-relate yung karamihan sa atin dito. Dahil sa family natin, gagawin natin ng paraan, regardless gaano ka-struggle or obstacle ang dyan sa harap natin, di ba? So yun ang na-share niya, yun ang na-share ni Paulo. Then which I think na talagang makaka-relate ang karamihan sa atin, Yun, si Nora. So, yun, guys, kung yun din ang nyo, yung why nyo, and I think, ibig sabihin lang talaga na we can really overcome any challenges or obstacles na meron tayo sa daan natin. Okay? So, especially if you're doing business, may ups and downs talaga yan, guys. Hindi tayo maging successful if we never experience failure. Okay? Always think about this. Success comes with failures talaga. So, ibig sabihin, you don't tell me na nag-boom ka agad na hindi mo na-experience yung failure. Hindi success yung journey mo. Kasi if you never experience any failure talaga, hindi mo how should I say that? Hindi mo ma-experience yung pagiging worthy as being successful talaga. Kasi andun ka na walang struggle, walang ups and downs na nangyari sa'yo. So, failure or mistakes is part of our success talaga. Yun ang point dito ni Paulo rin, and yung why, and that make us move forward sa gusto nating gawin. Okay? So, may mga tanong ba, guys, or mabilis ako? Intindihin nyo ba? Yun. Oh,